Well, ganyan na nga ang nangyayari in the sense na parang public school, lumalala yung problema ng shortages, no? Dahil kapos yung funding para sa state universities and colleges, no? So may shortages ng facilities, no? Yung mga classroom. Tapos may shortage nga ng faculty and staff. Opo. No, kaya lumalaki yung mga klase, yung mga class size ng mga state universities and colleges natin. Mas malaki yung mga teaching load ng mga teachers. Ibig sabihin, yung bilang ng estudyanteng kailangan turuan ng isang faculty. So, of course, may impact yan sa kalidad. Opo. Kaya nga, importante na dapat papondohan ng sapat ang mga state universities and colleges. Ang isang problema na hindi pa rin ma-address ng budget na ito ay yung tinatawag na pre-higher education deficit, no? Kasi ang sistema sa pagpondo ng libreng kolehiyo ay parang ina-advance ng mga state universities yung gastusin para tanggapin yung mga enrollees ng walang singil, tapos i-reimburse dapat sila ng DepEd through CHED. No? Kaya lang, for 2025, ito kausap lang natin ng mga administrators from state universities recently, yung subsidy from the national government to SUCs for 2025 hindi pa nire-release. No, at least until so as of a few weeks ago, no, hindi pa nire-release. So yun, namumroblema ang mga state universities and colleges dito.